Ayon sa mga eksperto, ang mana-mana sa politika hindi mawawala kung hindi natin uumpisahang bumoto ng tama. Una, pag-aralan kung ang kandidato ay miyembro ng isang political clan. Naniniwala ko pag yung mga tao, dumami yung mga taong mulat, no? Mulat. Tapos organisado, no? Mag-organize pa, at lalo na kung mag-organize ng tunay na political party na may prinsipyo at paninindigan, hahantong sa punto na hindi mo mabibili ang boto ng mga ito. At nakikita ko nagde-develop ito. Dapat alamin ang kanilang track record kung may mga anomalyamang nadikit sa kanilang pangalan o kasong kinasangkutan. Dapat yon suriin ng mga taong bayan. Dapat yon suriin ng mga mamamayan. Dapat yon suriin ng mga kabataan. Kasi kung ganun rin lang ang ihahain sa atin ng mga partido, hindi masyadong democratic yung ganung klaseng sitwasyon. Nagpanggap pa tayo na demokrasya to kung ang ibibigay rin naman sa atin na choices ay napaka-limited. Kung ang tumatakbo ay hindi politiko, suriing mabuti ang kanyang buhay bago pumasok sa politika. Ang pinakamahalaga sa lahat ay suriin nating mabuti ang mga kandidato at ating pag-isipan ng mabuti kung sino ang ating iluluklok sa kapangyarihan. Busisiin din ang listahan ng mga party list, pag-aralan ang kanilang plataforma at kilalanin ang mga nominado sa grupo. Ang botanteng Pilipino, mahilig pa rin sa personal na politika. Iilan lamang ang nagtitingin sa mga issues, iilan lamang ang nagtitingin sa plataforma. May pag-asa pa naman daw na magkaroon ng pagbabago. Hindi nga lang ito magiging madali. Well, ideally, yes. Pero dapat maging matalino yung mga botante. Napakadami rin yung mga problema. The problem of poverty, the use of all kinds of direct and indirect intimidation against the voters, no? The enormous resources and network that works to the advantage of existing clans. Lahat-lahat yan. Sa Lunes, palasakman ang kasabihan, bagong simula para sa bayan, bagong mga lider, bagong mga pangako na sana ay matupad. Ang sino mang iboboto kasi natin, abot kamay ang pera ng bayan na pinagpawisan natin. Apat na araw na lang, muli tayong boboto. Maging matalino, kilalanin ang mga kandidato, huwag sayangin ang iisang boto. Tandaan, luma o bagong apelyido man, kilatisin ang kanilang pagkatao. Dahil sila ang mamumuno sa ating bayan sa susunod na 3 taon.